Sa malamlam na liwanag ng hapon sa Roma, isang katahimikan ang bumalot sa loob ng Palasyo Apostoliko. Sa kabila ng mararangyang kurtina, ang mga tunog mula sa St. Peter's Square ay halos hindi na umaabot, nagiging bulong na lamang ng isang lungsod na sanay sa mahahalagang sandali ng kasaysayan. Si Papa Leo Rassi, na sa mundo ay nakilala bilang si Robert Francis Provost, ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa, balikat ay bahagyang nakayuko. Malambot ang kanyang puting sutana, may bahid ng pagod ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata ay matalim pa rin, nagtataglay ng kaalaman na inani mula sa mga dekadang paglilingkod sa simbahan, mula Peru hanggang Roma, mula sa madain ng mga mahihirap na misyon hanggang sa mga bulong ng kurya. Sa edad na 69, tila lumalalim pa ang kanyang mga tanong, kasabay ng pagdami ng kanyang mga responsibilidad. Sumulyap siya sa isang lumang larawan na nakalagay sa gilid ng mesa, isang batang pari na may matang puno ng pag-asa, nakangiti sa tabi ng isang abuela sa Andean na nayon. Ang larawan ay paalala ng isang panahon na wala pa sa kanyang balikat ang bigat ng pananampalataya ng milyon-milyong tao. Isang mahihinang katok ang gumambala sa kanyang pag-iisa. Padre Santo. Maingat na pumasok si Monsignor Giuseppe Turretti, dala-dala ang ilang mga papel. Matanda na rin, tuwid ang tindig, at kilala sa buong Vatican bilang isang tao ng estriktong protokol, ngunit may pusong nag-aalalang di gaanong pinapansin. Giuseppe, bati ng Papa, pinipilit ang isang ngiti. Dito ka na. May bago na namang balita mula sa Milan. Nagpalitan sila ng mga sulyap na may halong biro, ngunit sa likod nito ay may bumabating tensyon. Sa mga linggong nakalipas, halos araw-araw na nagdadala si Monsignor Turretti ng mga ulat tungkol sa mga dioceses na nagigipit sa utang, mga paring natutukso ng sekularisasyon, mga batang unti-unting humihiwalay sa simbahan. May bagong liham po mula sa Arsobispo. Nag-aalala siya sa bilang ng mga bokasyon ngayong taon. Ibinaba ni Turretti ang mga papel. Mababa raw ang pumapasok kahit sa mga kongregasyon na dati punong-puno ng mga kabataan. Tahimik na tumango si Papa Leo Rassi. Alam ko, sabi niya. Araw-araw, parang may nababawasan sa mga saligan ng simbahan natin. At bawat araw, mas nararamdaman ko ang pangangailangan para sa pagbabago, hindi lamang mga dokumento, hindi lamang mga seremonya. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at saglit na naghari ang katahimikan. Sa labas, tumunog ang mga kampana ng St. Peter's, udyat ng alas 5. Isang pamilyar na tunog, ngunit may bagong bigat, na tila paalala sa Papa ng bilis ng oras. Handa na po ba kayo para sa panalangin mamayang gabi? Tanong ni Turretti, bahagyang binababa ang tono. Alam niyang ang Martes ng gabi ay sagrado para kay Leo Rassi, ang kanyang tahimik na pag-urong sa Sistine Chapel. Walang ibang pinapapasok sa mga oras na yon. Isang pribadong liturhiya sa pagitan ng Papa at ng Diyos. Handa na, sagot ni Leo, ngunit ang kanyang tinig ay tila nagdadalawang isip. Giuseppe, nararamdaman mo ba minsan na parang napakarami ng hinihintay sa atin? Hindi ba minsan parang mas mabigat pa sa dapat? Marahang tumango si Turretti. Lahat ng leader, Padre Santo, ay dinadala ang bigat ng mundo. Pero kayo, bitbit nyo ang bigat ng pananampalataya. Nagbuntong hininga ang Papa. Ang mundo ay nagbabago, Giuseppe. Nakatanggap ako ng liham mula sa 5. May batang madre na iniwan ang kumbento, piniling sumama sa mga aktivista. Sabi niya, mas natagpuan ko ang Diyos sa kalsada kaysa sa silid dalanginan. Yumiling si Turretti. Ang modernong panahon po ay puno ng tukso. Pero ang Diyos ay nananatili kahit saan siya hanapin ng tao. Sandaling namayani ang katahimikan, at narinig nila mula sa malayo ang paos na tinig ng isang hardinero na nag-aayos ng bulaklak sa pasyo. Naramdaman ng Papa ang pagbalik ng diwa ng pagiging ordinaryo, kahit saglit, sa gitna ng kanyang hindi ordinaryong buhay. Mahalaga ang Martes, bigkas niya. Ito na lang ang oras na tunay na ako at ang Diyos lamang ang naroon. Walang kamera, walang ulat, walang seremonya. Parang bumabalik ako sa mga taon ko bilang batang pari sa Andes. At ano po ang ipinagdarasal ninyo tuwing Martes? Tanong ni Turretti, na may bihirang pagkaprangka. Ngumiti si Leo Rassi, nabigyan ako ng lakas. At ng karunungan, higit pa sa anumang diplomasya. Padre Santo, magpahinga muna kayo, payo ni Turretti, mamaya, magtatagpo kayo muli ng katahimikan. Nang maglaon, naglakad si Papa Leo sa isang madilim na pasilyo, palayo sa liwanag ng kanyang opisina, patungo sa lihim na hagdanan na umaakyat sa itaas na bahagi ng palasyo. Kasama niya si Turretti, tahimik na nagmamasid.
Lumipas sila sa mga bantay, nagbigay galang ang mga gwardya ng Swiss, ngunit walang ibang imik. Ibinukas ng Monsignor ang pinto ng maliit na silid, isang anteroong malapit sa Sistine Chapel. Hindi ko malilimutan ang unang pagkakataon kong makapasok dito, bulong ni Leo Rossi. Nagmistulang ibang mundo. Maraming siglo ng kasaysayan, Padre Santo, sagot ni Toretti, pero kayo lang ang papa na narito ngayong gabi. Ang silid ay puno ng mga anino. Sa dingding, naroon ang mga larawan ng mga naunang Santo Papa, tahimik na mga saksi ng bawat himala at trahedya ng simbahan. Mula sa labas, umuugong ang hangin na parang hinahangin ang mga alalahaning papalayo. Sasabayan ko po kayo hanggang dito lang, sabi ni Toretti. Tradisyon po. Salamat, Giuseppe, mahina ngunit taos-pusong sagot ni Leo. Ipagdasal mo rin ako. Palagi, Padre Santo. Mag-isa na ngayon ang Papa, naglakad siya sa loob ng Sistine Chapel. Huminto siya sandali bago pumasok, huminga ng malalim. Ang liwanag ng paglubog ng araw ay dumudulas sa makapal na bintana ng kapilya, nagbibigay ng kakaibang pagkinang sa bawat likhang sining sa kisam. Ang katahimikan ay halos nakabibingi. Sa loob ng kapilya, para kang napaliligiran ng mga multo ng nakaraan, mga banal, mga propeta, ang mga kamay at mata ni Michelangelo na tila nagmamasid pa rin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang antike predio, ang parehong ginamit ng mga papa sa mga siglo. Sa katahimikan ng panalangin, nagsimulang lumabo ang kanyang pakiramdam ng oras. Ang kanyang mga daliri ay gumapang sa malakristal na krusipiho na minana pa niya mula sa kanyang tagapagturo sa seminaryo. Sa harap niya, ang huling paghuhukom ay tila nabubuhay sa dahan-dahang pagbabago ng liwanag. Wala siyang hinihiling, ngunit parang may umaalingaw sa kanyang puso, isang tanong na hindi niya mailahad ng buo. Bago siya tuluyang lumubog sa panalangin, naputol ang kanyang konsentrasyon ng mahihinang yabag. Si Toretti, bagamat sinadyang huwag pumasok, ay muling sumilip sa antero. Hindi nakaligtas sa papa ang maliit na abala, ngunit ninisyan lang niya ito sa isipan. Matagal na niyang kilala ang Monsignor, pragmatiko, tapat, minsan ay higit pa sa kailangan. Napansin din ni Toretti ang kakaibang liwanag sa loob ng kapilya. Sandali siyang tumigil sa pintuan, pinili ang distansya, ngunit nariyan ang pag-aalalang baka kailanganin siya ng papa. Lumipas ang ilang minuto, ang katahimikan ay nagmistulang makapal na tela, tila may bigat na bumabalot sa kanila. Ang gabi ay tuluyan ng bumaba sa Roma, at ang Sistine Chapel ay nalubog na sa anino. Ngunit bago pa man magsimula ang panalangin ni Leo Rossi, naisip niya ang isang pangungusap mula sa kanyang lumang tagapagturo sa Peru. Ang pinakamahalagang panalangin ay yaong ipinagdarasal ng may pagkagulat, hindi ng pagkaugalian. Nakaramdam siya ng kakaibang kuryente sa paligid. Hindi takot, kundi anticipation, parang may darating. Pinikit niya ang mga mata, pilit binubura ang lahat ng ingay ng isip. Ngunit hindi pa man siya nakakalalim, isang bahagyang tunog ng tila pagpitik ng liwanag ang umalingaw mula sa altar. Ang hangin sa loob ng Sistine Chapel ay kakaiba sa anumang nararanasan ng sinumang dumaraan dito, lalo na kung sumasapit na ang gabi. Isang uri ng katahimikan na mas matindi pa sa kawalan ng tunog, ito ay halos malamusikang paglalapat ng liwanag at anino ng nakaraan at kasalukuyan. Habang unti-unting nilalamon ng gabi ang Roma, ang mga sinag ng araw ay gumagapang pababa sa mga bintana, bumabagsak sa mga fresko ni Michelangelo at bumabalot sa bawat eksena ng isang mapanlikhang hiling. Nakahimpil ang bawat detalye sa kisem, ang huling paghuhukom, ang paglikha ng tao, parang gumagalaw sa bagal ng oras. Ang mga kulay ng pintura ay lumalalim, parang nagiging mas totoo, mas mabigat. Tila ang bawat santo, propeta, at anghel ay nakatingin pababa, nakikiisa sa panalangin ng gabi. Para sa isang panauhin, maaaring ito ay parang mausoleum ng mga pangarap ng daan-daang taon. Para kay Leo Rossi, ito ay naging personal na kubol ng kanyang mga pag-aalinlangan at pag-asa. Tahimik na inilatag ng Papa ang kanyang sarili sa harap ng altar. Hindi niya binilisan ang hakbang, bawat tapak ng sapatos sa malamig na marmol ay parang sinusukat ang bigat ng kanyang mga taon. Ang mga tuhod niya ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng predi. Isang lumang kahoy, may marka na ng libo-libong dasal ng mga nauna, ngunit para kay Leo, laging bago ang sandaling ito. Inabot niya ang kanyang krusipiho, pinisil ng mahigpit, isang ritual na ginagawa niya bago simulan ang panalangin. Domain, Exaudi Oration and Meme, bulong niya, halos hindi marinig kahit ng sarili. Sa simula, parang madulas ang daloy ng panalangin, parang isang balon na pilit binubunot ng tubig ngunit natutuyo.
Napansin niyang kakaunti ang mga salitang lumalabas mula sa kanyang bibig, mas marami ang tanong kaysa sagot. Sa kabila ng mga taon ng pagsasanay, hindi niya maiwasang maalala ang pagod na hindi pisikal, kundi espiritual. Para bang ang mismong hangin ng kapilya ay puno ng lahat ng mga dalangin ng nakaraan, na ngayon nakikiusap din sa kanya. Sa kabilang bahagi ng silid, halos hindi gumagalaw si Monsignor Torretti, nakatayo sa anino ng isang arko malapit sa Estancia del Pianto. 2 beses siyang napatingin sa relo, hindi dahil sa pagkainip, kundi dahil sa bigat ng sandali. Hindi niya magawang umalis, may misteryosong puwersang nagsasabing kailangan niyang manatili. Hindi lang bilang tagapagbantay ng protokol, kundi bilang isang tao ring nagnanais ng katiyakan. Katiyakan na ang lahat ng ito ay hindi lamang drama ng simbahan, kundi tunay na pakikipagtagpo sa Diyos. Muling nagbalik si Leo Rasi sa kanyang panalangin, ngayon ay mas tahimik. Sa bawat paghinga, naririnig niya ang sarili niyang tibok ng puso, bawat pintig ay paalala ng oras na lumilipas. Sa gitna ng kadiliman, ramdam niya ang bigat ng pag-aalinlangan na bumabalot sa kanya, hindi ang pagdududa sa Diyos, kundi sa sarili. Sapat ba siyang maging tagapagdala ng pananampalataya sa panahong ganito? Sapat ba siyang umako ng mga sugat ng simbahan at gawing pag-asa ang bawat pagkabigo? Sa labas ng kapilya, naririnig ang mahinang ihip ng hangin na parang may dinadala mula sa malalayong kanto ng Vatican. Isang kaluskos ang tumawid sa likod ng altar, marahil daga, marahil tunog ng lumang kahoy. Ngunit sa gabing iyon, kahit ang maliliit na tunog ay parang nagkakaroon ng kahulugan. Napatigil sandali si Leo Rasi, itinataas ang ulo, pinagmamasdan ang ilaw na unti-unting nawala sa ibabaw ng huling paghuhuko. Habang binabalikan niya ang bawat detalye ng fresko, nakikita niya hindi lang ang mga mukha ng galit at awa, kundi pati ang sariling refleksyon ng kanyang mga takot, pagkatalo, pagkukulang, at ang takot na hindi siya marinig ng Diyos. Sa kabilang silid, napansin ni Torretti ang isang kakaibang lamig na bumalot sa kapaligiran. Hindi ito dulot ng air conditioning o malamig na marmol, parang may nagbago sa kalidad ng hangin. Tumindig ang mga balahibo sa kanyang bato. Sinubukan niyang pakatawanan ang posisyon ng isang tagamasid, ngunit ang katahimikan ay naging siksik, mabigat, na para bang bawat segundo ay hinahablot ang oras mula sa orasan. Napatingin siya sa altar, at nakita ang Papa, nakaluhod pa rin, tila natutunaw sa sariling panalangin. Padre Santo, bulong niya, halos hindi naririnig. Ngunit walang tugon, ni hindi man lang kumilos ang Papa. Parang naging estatwa ng pananampalataya, matibay ngunit marupok, matatag ngunit may dalang lungkot. Muli, tumama ang liwanag ng buwan sa isa sa mga bintana ng kapilya, lumilikha ng mga aninong gumagalaw sa kisan. Sa isang iglap, nagmukhang gumagalaw ang mga anghel ni Michelangelo. Ang mga mata ng mga propeta ay tila sumasabay sa bawat kilos ni Leo Rasi. Naramdaman ng Papa na tila pinanonood siya ng buong kalangitan, hinuhusgahan at inaakay ng sabay. Bumalik siya sa panalangin, ngayon ay may halong pagmamakaawa, na para bang hinahanap ang Diyos hindi sa liwanag, kundi sa gitna ng dilim. Sa bawat salitang Latin na bumalot sa malamig na hangin ng kapilya, naramdaman niya ang unti-unting pag-angat ng kanyang mga alalahanin, ngunit sa halip na maibsan, lalo itong bumigat, tila tinatanggap niya ang lahat ng sugat ng mundo. Santa Maria, Mater Dei, bulong niya, halos nauutal, ora pro nobis ni. Ang salitang Maria ay tila umalingaw-ngaw, mas matindi kaysa dati. Parang may kapangyarihan ang mismong pangalan, na pinaypaya ng libo-libong panalangin ng mga nauna sa kanya. Sa kabila ng kabigatan ng loob, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi halata, ngunit naramdaman niya ito, isang malamig na simoy na dumaan sa gitna ng kapilya, na para bang may bagong presensya na dumarating. Napatingin siya sa gilid ng altar, kung saan nagsisimulang lumabo ang hangin, at isang mahina, halos hindi nakikitang liwanag ang sumik mula sa mismong pader ng kapilya. Sa kabilang silid, si Torretti ay nakaramdam ng kilabot. Hindi ito takot na likas sa panganib, kundi isang malalim na pakiramdam na may nangyayaring higit sa natural. Pinilit niyang manatiling kalmado, ngunit napansin niyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Dumipas ang ilang minuto na parang napakabagal. Sa bawat tibok ng puso ng Papa, parang lumalalim ang koneksyon niya sa hindi nakikita. Nagsimula siyang maramdaman na ang kanyang mga salita ay umaabot sa isang lugar na hindi pa niya nararating noon, isang hangganan sa pagitan ng tao at ng banal, na parang sa gabing ito, may magaganap na hindi maipapaliwanag. Tahimik ang kapaligiran, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may gumagapang na tensyon. Sa bawat minutong lumilipas, ang mundo sa labas ay unti-unting nawawala sa kamalayan ni Leo Rasi.
Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang presensyang mas makapangyarihan pa sa sinuman, mas malamig pa sa hangin ng Roma, mas mainit pa sa dasal ng isang ina. Sa bawat paggulong ng Aba Ginoong Maria, parang unti-unting nilalampasan ng kanyang kaluluwa ang lahat ng balakid ng pagod at pagdududa. Sa labas ng kapilya, muling umihip ang hangin, mas malakas, at sa sandaling iyon, parehong naramdaman ni Toretti at ng Papa ang pagbabago. Parang ang mismong oras ay bumagal, at ang paligid ay naging mas matalim, mas malinaw, at mas misteryoso. Nasa gilid ng altar, unti-unting lumalabo ang anino ng isang bagay na hindi pa nila nasasaksihan kailanman. Sa bawat pintig ng oras sa Sistine Chapel, parang humihinto ang mundo. Nasa pagitan ng liwanag at dilim, ng lumipas at darating, nakaluhod si Papa Leo Lassi sa harap ng altar, habang sa bawat paghinga ay nararamdaman niyang may nalalapit, hindi lang malamig na hangin, kundi isang presensya. Isang misteryong mas matindi kaysa sa lahat ng naunang gabi ng kanyang buhay. Sa gilid ng altar, ang manipis na liwanag ay unti-unting lumalakas, sumisik mula sa pader ng mga fresko na nilikha ng mga kamay ni Michelangelo. Tila isang hiningang nagmumula sa walang hanggan, isang maputlang sinag ang bumalot sa altar, hindi ito liwanag ng kuryente, hindi rin sinag ng buwan. Ito'y kakaiba, malambot ngunit nakakabighani, nagmumula sa mismong sentro ng kapilya, lumalawak, hanggang sa hindi na maitago ni Leo Lassio ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tumama ang liwanag sa kanyang mukha, at sa isang kisap mata, ang mga kulay ng Sistine Chapel ay tila naging mas buhay. Ang mga mukha ng mga propeta at santo ay mistulang nananabik, sumisilip sa gitna ng dilim. Isang figura ang unti-unting namuo sa gitna ng liwanag, hindi hugis ng usok, kundi isang matatag at marilag na silweta. Isang babae, may balabal na dumadaloy sa kanyang mga balikat. Ang mga kamay ay magkasalubong sa panalangin, at bagamat hindi klaro ang mukha, maliwanag ang katahimikan at kabaitan na nagmumula rito. Sa loob ng ilang sandali, walang ibang maririnig kundi ang tahimik na tibok ng puso ni Leo, at ang dahan-dahang paghikbi ng hangin sa paligid. Santa Maria, bulong niya, halos hindi makalabas ang boses. Para siyang naipit sa pagitan ng panaginip at realidad, isang pagkakaalam na hindi kailangan ng paliwanag na ito mismo, ay ang presensya ng Ina ng Diyos. Sa kabilang bahagi ng anino, si Monsignor Toretti ay nanlalamig, nanginginig ang tuhod, pilit hinahanap ang rasyonal na paliwanag. Napansin niya ang pagbabago ng temperatura, ang malakristal na liwanag na wala sa kahit anong sistema ng ilaw ng Vatican, at ang malabughaw na glow na pumupuno sa silid. Nakadikit ang kanyang mga palad sa dibdib, parang hinihintay na may magising sa kanya, o magpapatunay na siya ay gising pa nga. Padre Santo! Mahinang tawag niya, puno ng takot ngunit may kahalong paghanga. Wala siyang nakuha na sagot. Wala ring ibang gumalaw, maging ang mga anino ng altar ay natigilan sa paggalaw. Ang figura ay unti-unting lumapit, ang bawat hakbang ay parang sumasabay sa tibok ng puso ng Papa. Ang bawat detalye ng kapaligiran ay nagiging mas matalim, ang panginginig ng kandila, ang malamig na hangin, ang marahang pagbagsak ng alikabok na tila sumasayaw sa sinag. Ang Papa ay di gumagalaw, ang mga mata ay punang luha, at ang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya naramdaman ang takot, sa halip, ang kapayapaan na bumalot sa kanya ay hindi maipaliwanag. Hindi ito ang kapayapaang natutunan niya sa teolohiya, kundi ang yakap ng isang inang matagal nang hinihintay ng anak. Mahal na ina, bulong niya. Naririto po ba kayo? Parang sagot, ang figura ay tumingin sa kanya, hindi sa mga mata, kundi sa kaluluwa. Isang mumunting ngiti ang gumuhit sa hindi pa rin klarong mukha, at sa sandaling iyon, naranasan ni Leo Lassio ang isang pag-agos ng alaala, mga eksena ng kanyang kabataan, ng kanyang bokasyon, ng bawat araw sa Peru kasama ang mga mahihirap na pamilya, ng mga pagtawa at pagluha, ng mga panalangin na walang sagot at ng mga gabi ng pagtutuwa. Padre Santo, muling tawag ni Toretti, mas mahina, puno ng galang. Ang kanyang katawan ay halos hindi gumagalaw, tanging ang mga mata ang lumilipat-lipat mula sa figura sa altar, sa Papa, at pabalik. Naramdaman niyang hindi siya dapat magsalita pa, para siyang nawala sa mundo ng mga tao, sumilip sa ibang dimensyon, kung saan ang bawat segundo ay may bigat na hindi kayang sukatin. Lumapit pa ang figura, at sa kanyang presensya, ang malamig na hangin ay naging mainit, isang init na galing sa kalooban, hindi sa balat. Ang mga salita ni Leo ay kusang lumabas, Aba Ginoong Maria, puspos ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Habang inuulit niya ang panalangin, tila umaalingaw ito sa loob ng kapilya, pinalalakas ng liwanag na mula mismo sa figura. Ang mga palad ng Birheng Maria ay parang lumiliwanag,
at sa bawat galaw niya, sumasabay ang mga anino ng fresko. Para bang ang mismong kisam ni Michelangelo ay sumasaksi sa sandaling ito, ang mga propeta at santo ay nagiging mga saksi sa isang bagong yugto ng kasaysayan. Sa kanyang paningin, nagbago ang mundo ni Leo Racier. Wala na ang mga alalahanin, wala na ang takot, ang natira ay isang kaliwanagan na ang lahat ng paghihirap, lahat ng pasakit, ay may saysay. Sa likod ng lahat, nariyan ang isang mensahe, ang simbahan ay muling mabubuhay, ngunit kailangan ng tunay na pagbabagong loob. Sa gitna ng kababalaghan, si Toretti ay halos mapaluha. Para siyang nahulog sa sarili, nilamon ng misteryo. Gusto niyang tumakbo, pero hindi niya kayang bitawan ang sandali. Nais niyang sumigaw ng tulong, ngunit alam niyang walang ibang makaunawa. Sa kanyang isip, lumalaban ang rasyonalidad at pananampalataya, pero sa huli, nanalo ang huli. Sa tahimik na panalangin, sumabay siya, "Aba Ginoong Maria, ipanalangin mo kami." Muling sumulyap si Leo Racier sa figura. Ang liwanag ay tila humihina, bumabalot sa buong altar. Sa bawat salita ng panalangin, lumalakas ang pakiramdam niya na hindi siya nag-iisa. Sa isang iglap, parang bumukas ang langit, at isang bagyong damdamin ang bumalot sa kanya, takot, ligaya, pag-asa, pananabik. May sumiksik na ideya, hindi lamang siya pinapakitaang ng milagro, kundi tinatawag sa isang misyon. Nagtagal ng ilang minuto ang sandali, ngunit parang isang siglo ang lumipas. Sa pagitan ng kanyang mga dasal, narinig niya ang isang tinig, hindi sa tainga, kundi sa puso, "Huwag kang matakot. Ang simbahan ay nangangailangan ng liwanag. Ipaglaban mo ang pag-asa." Naluha ang Papa. Hindi na niya kayang magsalita, ngunit ang bawat patak ng luha ay parang naging binhi ng bagong pananampalataya sa loob niya. Tumayo siya, nanginginig, ngunit matatag. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, naramdaman niya ang tunay na lakas, isang kapangyarihan galing hindi sa posisyon, kundi sa pagtanggap ng biyaya. Muling nagpakita ng ngiti ang figura, mas maliwanag ngayon, at parang lumapit pa. Inabot nito ang dalawang kamay sa ere, tila binabasbasan ang Papa. Sa sandaling iyon, isang init ang bumalot sa kanyang katawan, mula ulo hanggang talampakan, at ang kanyang mga sugat ng pagod, pangamba, at pagkatalo, ay tila gumaan, nawala ang bigat. Napansin ni Toretti ang pagbabagong anyo ng Papa, mula sa matandang lalaking puno ng pasangin, naging parang batang bagong kortina. Ang mga balikat ay bumalikwas, ang mukha ay nagniningning, at ang bawat kilos ay parang nagkaroon ng bagong sigla. Tila napansin ng Birheng Maria ang pagbabagong ito. Bahagya siyang tumango, saka dahan-dahang inurong ang kanyang mga kamay. Ang liwanag ay unti-unting humina, ngunit hindi nawala. Sa halip, kumalat ito sa buong kapilya, parang kumot ng liwanag na bumabalot hindi lang sa mga tao, kundi sa bawat bato, bawat larawan, bawat dasal na naiwan dito ng mga siglo. Muling napasulyap si Leo Racier sa altar, ngayon ay may mga luhang bumabalong sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso ay magaan. "Salamat po," bulong niya, "salamat po, mahal na ina." Sa bawat salitang iyon, parang nagbukas ang mga pinto ng langit, at naramdaman niyang may humahawak sa kanyang balikat, hindi pisikal, ngunit isang lakas na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Sa gilid, si Toretti ay napaluhod na rin, tahimik na sumasabay sa dasal, hindi na pinipigil ang kanyang luha. Sa loob ng maikling panahon, ang lahat ng kanyang pagdududa, ang mga taon ng pagsunod sa protokol at pagdidiin sa rasyonalidad, ay nawasak sa harap ng hindi maipaliwanag na presensya. Sa mga huling saglit ng aparisyon, ang liwanag ay dahan-dahang humupa. Parang hinahaplos ng ina ang ulo ng anak bago matulog, ang presensya ng Birheng Maria ay nag-iwan ng selyo sa kapilya. Wala nang kailangan pang salita, wala nang kailangang patunayan. Ang milagro ay tapos na, ngunit ang epekto ay nagsisimula pa lamang. Dahan-dahang tumayo si Leo Racier, lumingon kay Toretti, at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata, parehong namumugto sa luha, parehong naantig ng hindi malirip na karanasan. "Giuseppe, mahina ngunit buo ang tinig ng Papa, hindi na ako mag-iisa. Hindi na tayo mag-iisa." Walang sagot si Toretti. Ngunit sa bawat kumpas ng kanyang dibdib, sa bawat bulong ng kanyang panalangin, alam niyang siya man ay hindi na rin mag-iisa. Ang gabi ay tuluyan ng bumalot sa Vatican, ngunit sa loob ng Sistine Chapel, isang bagong liwanag ang isinilang. Pagkalabas ng Papa at ni Monsignor Toretti mula sa Sistine Chapel, tila nag-iba ang bigat ng kanilang mga yapak. Dumaan sila sa mahahabang pasilyo ng Vatican na walang salitang namagitan, tanging ang tunog ng kanilang sapatos sa marmol ang sumasalamin sa katahimikan ng gabi.
Ang liwanag ng lampara ay parang mas malamlam, ang bawat pader ng palasyo ay mistulang naging saksi sa kanilang naranasan. Ang dalawang lalaki ay binago ng sandaling iyon, ngunit magkaiba ang anyo ng kanilang pagbabago. Si Papa Leo Rasi ay puno ng pagkamangha at pananabik, samantalang si Toretti ay may halong takot, pagkalito, at isang pagnanasa na maunawaan ang narinig at nakita. Bago maghiwalay, huminto sila saglit sa isang madilim na antero. Si Leo Rasi ay sumulyap kay Toretti, na ang mga mata ay naglilihim ng pagod at pag-aalinlangan. Kailangan ko ng sandali sa aking sarili, Giuseppe, mahina ngunit mahigpit ang boses ng Papa. Manatili ka muna rito. Opo, Padre Santo, tugon ni Toretti, hindi sigurado kung dapat siyang magtanong pa. Inalalayan niya ang Papa hanggang sa pinto ng pribadong oratorio nito, sa katahimik na umalis, nagdadalang habag ngunit puno ng tanong. Nang makapasok si Leo Rasi sa maliit na silid, agad siyang lumuhod sa harap ng altar. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa mga aninong na buo ng mga libro, krusipiho, at mga lumang larawan ng mga santo na nakatayo sa tabi ng breviary. Ipinikit niya ang mga mata, pilit nilalabanan ang bigat ng emosyon. Ang bawat dasal na lumalabas sa kanyang bibig ay mas malalim, mas magaan, at mas puno ng pag-asa kaysa sa dati. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may halong kaba, isang kaba na hindi niya natikman kahit noong unang beses siyang naordinahan, o kahit noong nahalal siyang Papa. Panginoon, bulong niya, kung ito ay panaginip lamang, huwag mo akong pabayaan sa sarili kong pangunawa. Ngunit kung ito ay mula sa iyo, bigyan mo ako ng lakas at karunungan upang sundin ang inyong kalooban. Nagtuloy-tuloy ang kanyang panalangin, mga awit ng papuri, mga salmo ng paghingi ng gabay, mga dasal ng pagbubukas ng loob. Sa gitna ng kanyang pagninilay, muling bumalik sa isip niya ang tanong na gumugulo mula pa sa gabing iyon, bakit siya? Bakit ngayon? Ano ang tunay na ibig sabihin ng mensahe ng mahal na Birhen? Habang humahaba ang gabi, ang lamig ng silid ay tila nagiging mas malambot, parang may yumayakap sa kanya mula sa likod ng lahat ng anino. Isinuko niya ang sarili, inulit-ulit ang mga salita ng Magnificat, ang aking kaluluwa ay nagpapakumbaba sa Panginoon, at sa bawat linya, tila may bagong liwanag na lumalalim sa kanyang puso. Sa katahimikan ng oratorio, narinig niya ang pintig ng kanyang sariling tibok ng puso, kasabay ng mabagal na pagbagsak ng mga patak ng kandila. Maya-maya, parang bumulong ang hangin sa kanya. Isang paalala ng presensya na kanyang naranasan, hindi bilang panaginip, kundi bilang buhay na katotohanan. Muling na nariwa sa kanya ang mga tanong ng sangkatauhan, paano magbabago ang simbahan? Paano niya haharapin ang mundo na unti-unting lumalayo sa pananampalataya? Ano ang kanyang gagawin upang matupad ang misyon ng Birhen? Sa mga oras na yon, napuno ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa. Hindi siya nabigyan ng detalyadong plano, walang mga sagot na literal, walang biglang pag-apaw ng kaalaman. Ngunit naramdaman niya ang isang matibay na kumpirmasyon, hindi siya nag-iisa. Ang kanyang tinig, kahit mahina, ay naririnig sa kalangitan. Ang kanyang mga tanong, kahit puno ng pagdududa, ay may kabuluhan. At higit sa lahat, ang kanyang misyon ay malinaw, magsimula ng bagong yugto ng pag-asa para sa simbahang Katoliko. Habang bumabalik sa ulirat si Leo Rasi, natapos ang kanyang panalangin sa isang simpleng pangungusap, ako po ay handa. Sa kabilang dako ng palasyo, hindi mapakali si Monsignor Toretti. Umupo siya sa kanyang opisina, binuksan ang mga lumang tala, naghalungkat ng mga libro tungkol sa mga milagro, mga pagpapakita, at mga misteryong kinaharap ng simbahan sa mga nakalipas na siglo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nililipat-lipat ang mga pahina, mga tala ni Gregorio Magno, mga alamat tungkol sa mga panaginip ng Papa noong medieval, mga kwento ng mga himala na sinuri ng Vatican at minsan ay tinanggihan ng kasaysayan. Pilit niyang hinahanap ang kategorya ng kanilang karanasan, isa ba itong panaginip? Isang pagpapakita? Isang pagsubok? Lahat ng kanyang natutunan bilang teologo, bilang tagapangalaga ng protokol, ay tila kulang na kulang. Walang libro ang makapaghahanda sa kanya sa naranasan niya. Sa bawat ulat na nababasa niya, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sandali. Kung totoo ang nangyari, ito ang pinakamahalagang kabanata ng simbahan sa modernong panahon. Ngunit paano niya mapapatunayan ito? Paano niya ipapaliwanag sa mga tao, sa mga leader ng Vatican, sa buong mundo? Napahawak siya sa kanyang rosaryo, hindi na bilang isang ritual, kundi bilang isang lubid ng pag-asa. Kung ito nga ay totoo, bulong niya, gabayan mo ako, mahal na ina, upang hindi ako mawala sa landas.
Samantala, sa oratoryo ng Papa, sumilay ang unang sinag ng liwanag mula sa mga bintana ng silid. Ang langit ng Roma ay nagiging mapusyaw na bughaw, tanda ng paparating na umaga. Tumayo si Leo Rasie, mabagal ngunit matatag, nilapitan ang lamesa at isinulat ang mga unang linya ng kanyang salaysay, hindi para sa kasaysayan, kundi bilang paunang tala ng kanyang pag-unawa. Hindi niya isinulat ang bawat detalye ng pangitain, ngunit nilagom niya ang damdamin, ang bigat at ang liwanag na naranasan niya. Pinagnilayan niya ang mensaheng natanggap at sa bawat salita, lalo siyang napalapit sa desisyong hindi na siya pwedeng manahimik. Ang kanyang misyon ay hindi para sa sarili, ito ay para sa buong simbahan. Lumipas ang ilang oras, at si Monsignor Turretti ay muling sumulyap sa relo. Napansin niyang malapit na ang oras ng unang pulong ng araw. Sumulyap siya sa salamin, maputla, namumugto ang mata, ngunit may kakaibang liwanag sa mukha. Nagsuot siya ng sutana, inayos ang sarili, at huminga ng malalim. Alam niyang magbabago na ang lahat mula sa araw na ito. Sa kabilang silid, nagdarasal pa rin si Leo Rasie, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang panalangin ay naging pasya. Tumayo siya, nilapitan ang telepono, at sa boses na puno ng paninindigan, tinawagan ang sekretaryo ng Vatican. Ipagbigay alam sa mga eminensya, ang kalihim ng Estado, ang prefect ng doktrina ng pananampalataya, ang Camerlengo, ang dekano ng kolehiyo ng mga kardinal, at ang direktor ng opisina ng komunikasyon. May mahalaga tayong pagpupulong. Sabihin mo, ito ay may pinakamataas na kahalagahan para sa simbahan. Nabitin ang sagot sa kabila ng linya, ngunit malinaw ang utos. Tahimik na ibinaba ni Leo Rasie ang telepono, sa kalumingon sa krusipiho sa altar. Tulungan mo akong maging tapat na tagapagdala ng iyong liwanag, bulong niya. Habang papalapit na ang umaga, nagtipon ang mga unang sinag ng araw sa mga pininturahang bintana ng Vatican. Si Monsignor Turretti, bitbit ang bigat ng gabi, ay lumakad patungo sa silid kung saan gaganapin ang pagpupulong. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mga tala ng kasaysayan ng simbahan. Ngayon, alam niyang magiging bahagi na siya ng kasaysayan iyon. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang kakaibang tensyon, ang takot na baka hindi siya paniwalaan, ang pag-asa na may makikinig, at ang pagnanais na ang himala ay maging simula, hindi ng kabuluhan, kundi ng bagong pag-asa. Nagtagpo ang kanilang mga landas sa pasilyo, si Leo Rasie at si Turretti, at sa isang sandaling iyon, nagkatinginan sila, walang salitang namagitan. Alam nilang pareho, ang mundo ay magbabago simula ngayong araw. Habang papasok sila sa silid ng pagpupulong, ang araw ay tuluyan ng sumikat, pinaliliwanag ang mga lumang pader ng Vatican, at nililiguan ng liwanag ang bagong yugto ng kasaysayan na kanilang bubuksan. Sa silid pulong na natatanaw ang mga hardin ng Vatican, hindi karaniwan ang tensyon. Sa isang mahaba at makintab na mesa, unti-unting nagsipagdatingan ang mga kinikilalang lider ng simbahang Katoliko, mga lalaking pamilyar sa mga lihim at bigat ng kurya, ngunit bihira lamang magtipon sa ganoong pagkaapurahan. Hindi pa sumisikat ng lubusan ang araw, ngunit abala na ang mga opisyal ng Vatican sa pag-aasikaso ng seguridad, mga katulong na nagdadala ng mga dokumento, at mga sekretaryang nagmumungkahi ng katahimikan. Ang unang dumating ay si Cardinal Pietro Parolin, kalihim ng Estado. Malumanay ang kilos, ngunit madalas makikita sa kanyang mga mata ang pagkabahala kapag may seryosong nangyayari. Maya-maya, sumunod si Cardinal Luis Ladaria, prefect ng doktrina ng pananampalataya, bitbit ang makapal na folder at mapanuring tingin. Sa likod nila, tahimik na pumasok si Cardinal Giovanni Battistare, dekano ng kolehiyo ng mga kardinal, na marunong makiramdam ng temperatura ng bawat pulong. Si Cardinal Kevin Farrell naman, Camerlengo, ay tila palaging nakangiti ngunit ngayon ay seryoso ang mukha. Ang huling pumasok ay si Matteo Bruni, direktor ng komunikasyon ng Holy See. Hindi pa niya alam kung ano ang tunay na dahilan ng pagpupulong, ngunit ramdam na ramdam niya ang bigat ng sandali. Sinalubong siya ng marahang tango ng mga kardinal, ngunit walang gustong magsimula ng usapan hanggang dumating ang Papa. Ilang sandali ang lumipas, bumukas ang pintuan at tahimik na pumasok si Leo Rasie. Suot ang simpleng puting sutana, hawak ang kanyang rosaryo, at may kakaibang liwanag sa mukha. Sumalubong siya ng tingin sa bawat isa, tiningnan sila na parang magkaibigan at magkaalyado sa isang misyon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang naupo sa pinakatuktok ng mesa. Mga mahal kong kapatid, mahinahong panimula ng Papa, alam kong marami sa inyo ay naguguluhan at siguro ay nagtataka kung bakit kayo ipinatawag. Ngunit ang mangyayari ngayong araw ay maaaring maging simula ng panibagong yugto para sa ating simbahan.
Tumingin siya kay Toretti, na tahimik na nakatayo sa gilid ng silid, parang aninong nagmamasid. Walang ibang naririnig sa silid kundi ang mahihinang huni ng air conditioning at ang malalalim na hinga ng mga kardinal. Ipagpatawad ninyo, dugtong ni Leo Racier, dahil ang tatalakayin natin ay lampas sa anumang routine o protocol. Isang seryosong katahimikan ang namayani, parang lahat ay sabay-sabay na naghintay ng hindi nila maipaliwanag. Nagsimula ang Papa, kagabi, habang ako ay nananalangin sa Sistine Chapel, may nangyaring hindi ko inaasahan, isang pangyayaring lampas sa natural at lohikal na paliwanag. Habang ako ay nakaluhod, nakaranas ako ng isang presensyang hindi lamang nadama ng puso, kundi nakita ng mata. Ang mahal na Birheng Maria ay nagpakita sa akin, sa gitna ng liwanag na hindi maipaliwanag. Nagpalitan ng tingin ang mga kardinal, may bahagyang pagtaas ng kilay, may iba naman na tila nanliliit sa silya. Hindi ito ang uri ng balita na maririnig nila mula sa sinumang papa, kahit na sino pang santo ang naging pinuno ng simbahan. Ngunit wala ni isa mang nagsalita, lahat ay naghihintay. Naramdaman ni Leo Racier ang pag-aalinlangan, ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi ko ito ikinukwento bilang panaginip, hindi bilang isang simbolo, kundi bilang totoong karanasan. Ang kanyang presensya ay maliwanag, mapayapa, at may dalang mensahe ng pag-asa at pagbabago. Ako ay pinuno, ngunit sa harap ng aparisyon, ako ay anak at tinawag upang magdala ng panibagong pag-asa sa simbahan. Bumaling si Cardinal Ladaria, laging una sa tanong kapag teolohiya ang usapan. Kagalang-galang na ama, mahinahon niyang tanong, patawad po, ngunit may nasaksihan pa po ba ang iba? May naiwan po ba kayong ebidensya, anumang palatandaan na ito'y hindi bunga ng labis na pagod, ng emosyon, o kahit ng likas na pagkatao? Tumingin si Leo Racier kay Monsignor Toretti. Tumango ang Monsignor at lumapit, marahang nagsalita, mga eminensya, ako po mismo ay naroroon, sa silid malapit sa kapilya. Ako po ay nagmasid, at ako man ay nakakita ng kakaibang liwanag, naramdaman ang lamig ng hangin, at nakita ang pagbabago sa ating Santo Papa. Hindi ko maipaliwanag sa siyentipikong paraan, ngunit malinaw na hindi ito karaniwang pangyayari. Nagkaroon ng mas matinding bulungan sa mesa. Si Cardinal Parolin ay nakasandal, pilit pinipigil ang ekspresyon, Padre Santo, paano po natin haharapin ang ganitong usapin? Alam ninyong bawat galaw natin ay sinusuri ng buong mundo. Paano natin ipapaliwanag ang isang aparisyon sa panahong ang agham, media, at mismong mga tapat ay naghahanap ng katibayan at lohika? Muling sumik ang tinig ni Leo Racier, ngayon ay mas matatag, hindi ako lumapit sa inyo upang humingi ng permiso, ako ay lumalapit bilang inyong kapatid sa pananampalataya, upang ibahagi ang katotohanan. Ang tunay na misyon ng aparisyon ay hindi para sa akin lamang, kundi para sa buong simbahan. Kung ito ay tanda ng Diyos, hindi tayo dapat matakot. At kung ito ay pagsubok, lalo tayong dapat magkaisa. Tumayo si Matteo Bruni, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Padre Santo, kung tayo po ay magbabalita ng ganito, dapat nating paghandaan ang epekto, ang media ay magdududa, ang mga kritiko ay magsusuri, at baka ang mga tapat mismo ay mabigla. May mensahe po ba, may direksyon ang mahal na Birhen, na dapat nating sundin? Sumandik si Leo Racier, pinikit ang mga mata, at nagsalita ng dahan-dahan. Ang pangunahing mensahe ay panibagong pag-asa, at isang tawag na muling buhayin espiritual ang simbahan. Wala siyang iniwang direktang utos kundi ang magtiwala, magbagong loob, at buksan ang pinto ng simbahan sa liwanag. Ngunit naramdaman ko na ito ay hindi lamang paanyaya, kundi hamon, hindi lamang sa akin, kundi sa ating lahat. May isang mahaba at malalim na katahimikan. Si Cardinal Ri ay nagtanong, Padre Santo, tayo po ba ay magtatag ng komisyon? Sisiyasatin po ba natin ang pangyayari, gaya ng mga president sa kasaysayan ng simbahan? Sagot ng Papa, kailangan sundin ang tamang proseso. Walang dapat itago, ngunit hindi rin dapat pangunahan ng takot. Sisiguraduhin natin ang katapatan ng ating gawain. Ngunit may hinihingi ako sa inyo ngayon, ang buksan ang inyong mga puso. Hindi ko kayo hinihilingang maniwala agad. Hinihiling ko lamang na pakinggan nyo at pagnilayan sa panalangin. Dahan-dahang nabago ang klima ng silid. Mula sa kaba at pag-aalinlangan, unti-unting nadama ang isang kapayapaang parang bumalot sa lahat. Ang mga kardinal ay tahimik, ngunit marami sa kanila ang hindi napilit na itinatago ang pagkabighani. Maging si Parolin, na kilala sa kanyang pagiging kritikal, ay napansin ni Matteo Bruni na tila nag-iba ang timpla ng mukha, hindi na takot, kundi pag-usisa. Sa gitna ng lahat, si Monsignor Toretti ay nakamasid.
Kitang-kita niya ang paglipat ng bigat sa balikat ng Papa, ngunit ramdam din niya na hindi ito bigat ng pangamba, kundi ng determinasyon. Sa kabila ng mahirap na mga tanong, nakita niya ang sagot sa mukha ni Leo Rasi, isang tiyak na pananalig na mula sa mismong aparisyon. May biglang bumagsak na liwanag mula sa bintana, tumama sa gitna ng mesa, parang kumpirmasyon mula sa kalikasan na ang pinag-uusapan ay hindi ordinaryo. Napatingin ang lahat at ilang sandali, naging parang banal na liturhiya ang katahimikan. Walang nagtangkang magsalita. Binasag ng Papa ang katahimikan, hindi natin mapipili kung kailan darating ang liwanag. Ngunit nasa atin ang desisyon kung paano natin ito tatanggapin. Mga kapatid, hinihiling ko ang inyong tulong upang gawing simula ng panibagong kabanata ang karanasang ito. Hindi para sa akin, kundi para sa simbahan at para sa mundo. Nagpalitan ng tanong ang mga kardinal, paano ang magiging proseso, paano ang komunikasyon, kailan mag-a-announce sa mga dioceses, ano ang plano para sa media, paano ang gagawin kung may tumutol, paano ang magiging anyo ng investigasyon. Ngunit sa bawat tanong, si Papa Leo ay matyagang sumagot, puno ng kababaang loob, ngunit may paninindigan. Naramdaman ni Matteo Bruni ang bigat ng hinaharap, kailangan ng diskarteng komunikasyon na hindi pa niya kailanman napagdaanan. Sinimulan niyang magtala ng mga plano sa isip, mga anunsyo, D&E para sa press, pagbuo ng task force sa media. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang inspirasyon na maaaring ito na nga ang pinakamahalagang assignment ng kanyang buhay. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, unti-unti nang nabuo ang pagkakaunawaan, ito ay hindi dapat itago, ngunit dapat paghandaan. Walang patakot, walang pagmamadali, ngunit may pananalig na ang liwanag ay hindi dapat itago sa ilalim ng mesa. Sa dulo ng pagpupulong, tumayo si Papa Leo Rasi. Tumingin siya sa bawat isa at nagsalita ng taimtim, mga kapatid, ang araw na ito ay magsisilbing pagdiriwang ng pananampalataya. Ang simbahan ay dadaan sa pagsubok, ngunit naniniwala akong mula rito, tutubo ang bagong sigla. Ang ating tungkulin ay hindi lamang ang maging tagapangalaga ng tradisyon, kundi tagapagdala ng liwanag ng pag-asa. Isang-isang tumayo ang mga kardinal, nagbigay galang sa Santo Papa. Sa kanilang mga mata, may naiwan pang bahid ng pag-aalinlangan, ngunit higit doon, mas naninibabaw na ang pagnanais na sumabay sa bagong simula. Habang isa-isang naglakad palabas ng silid, tumingin si Leo Rasi kay Monsignor Torretti at kay Matteo Bruni. Sa tatlong peres ng mata, sumik ang hindi sinabing pangako, anuman ang mangyari, magkaisa silang lalakad sa bagong liwanag. Sa labas ng silid-pulong, sumikat na ang araw, tinatamaan ng liwanag ang mga kupula ng St. Peter's at ang mga lumang bato ng Vatican. Isang bagong yugto ang sumik, at ang simbahan ay magsisimulang muli, sa paniniwala, sa pag-asa, at sa liwanag ng misteryong bumalot sa gabing iyon. Mula pa lamang sa madaling araw ng linggo, ang Vatican ay tila napuno ng isang tensyon na hindi kayang itago kahit ng pinakasanay na gwardiya. Bawat abala ng tagapaglinis, bawat usapan ng mga madre, bawat mahinang pagtakbo ng mga batang altar, ay parang sabay-sabay na bumubulong ng isang tanong, ano ang mangyayari ngayon? Sa loob ng kanyang opisina, muling inulit ni Papa Leo Rasi ang kanyang nilikhang mensahe. Nakaayos ang mga papel sa mesa, ang bawat linya ay binigkas at pinakinggan niya sa sarili, hinihimay ang bawat salita. Malapit na ang sandali na babago sa kasaysayan ng simbahan, at marahil ng buong mundo. Paulit-ulit niyang binasa ang simula, binabago ang mga talata, pinapakinis ang tono, hindi dapat masyadong mahina, ngunit hindi rin dapat magmukhang mapagmataas. Ang mensahe ay kailangang maging malinaw, matatag, at higit sa lahat, mapagkumbaba. Sa labas, ang Plaza de San Pedro ay nagsimulang mapuno. May mga peregrino mula sa lahat ng dako ng Europa, Espanyol, Pranses, Polako, mga batang Italyano na hawak ang mga watawat ng Vatican at ng kanilang mga bansa. Sa likod, nakapwesto na ang mga kamera ng malalaking networks, CNN, EAS, LE, at mga reporters ng Asian at African press. Ang mga balitang kumalat sa Roma tungkol sa hindi karaniwang pagpupulong ng mga kardinal ay nagpaalab sa chismis. May mga teorya, anunsyo ba ng pagreretiro? Bagong konsistoryo? O may mas matindi pa? Sa mismong mga pader ng Vatican, walang gustong magpakita ng kaba. Ngunit sa mga pinto ng opisina ni Leo Rasi, naghintay ang kanyang pinakamalapit na tagapayo, si Monsignor Torretti, si Matteo Bruni, at ilang sekretaryo, lahat ay tahimik na nagdarasal, naghihintay ng hudyat. Ang Papa ay nakaupo sa harap ng krusipiho, tahimik na nagdarasal ng rosaryo. Sa likod ng panlabas na katahimikan, ramdam ang bigat ng hinaharap.
Kapag binuksan niya ang bintana ng kanyang silid at hinarap ang mundo, wala nang babalikan. Lahat ay magbabago. Sumapit ang alas 11, sumenyas ang mga gwardiya. Tumayo si Leo Racie, inayos ang sutana, at marahang lumapit sa bintana ng kanyang silid. Sa ibaba, halos 300,000 ang nagtipon, at milyon-milyon pa ang nakatutok sa telebisyon at internet. Sa kanyang puso, ramdam niyang buo ang suporta ng Birheng Maria, ngunit hindi niya maitago ang kaba. Nang bumukas ang bintana at lumitaw ang kanyang mukha, parang sabay-sabay na tumigil ang oras. Nagsimula ang awit ng Angelus. Angelus Domini Nuntiavit Mariae, malinaw, malalim, puno ng paggalang ang boses ng Papa. Habang tinutunghayan siya ng daan-daang libo sa plaza, at ng bilyon-bilyon sa buong mundo, tumindig siya sa harap ng kasaysayan. Sa huling bahagi ng dasal, huminto siya ng ilang sandali. Inangat ang kanyang mga mata sa langit, saka bumaling sa masa. Mahal kong mga kapatid, malambing ngunit matatag ang kanyang tingin. Ngayong araw, hinihiling ko ang inyong pansin at ang inyong mga puso. May isang pambihirang biyaya na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon sa mga nakaraang araw. Sa Martes ng hapon, habang ako ay nagdarasal mag-isa sa Sistine Chapel, ako ay binigyan ng pribilehiyong makita at makaniid ang mahal na Birheng Maria. Isang tahimik na pagkagulat ang dumaan sa buong plaza. Maging ang mga kameraman, ang mga debotong matatanda, ang mga batang nagpapalakpak, lahat ay natigilan. Sa lahat ng kasaysayan ng simbahan, walang papa ang nagsalita ng ganito sa harap ng mundo. Ang presensyang iyon, pagpapatuloy ni Leo Racie, ay hindi panaginip, hindi katang-isip, kundi tunay, nakita ko, naramdaman ko, at tinanggap ko ang kanyang mensahe. Dinala niya ang kapayapaan at isang panawagan na muling buhayin natin ang pananampalataya, na magbagong loob at magtiwala na ang Espiritu Santo ay muling maglalagay ng sigla sa ating simbahan. Ramdam ni Leo Racie ang bigat ng bawat mata na nakatuon sa kanya. Sa bawat sulok ng plaza, may mga taong napapaluha, mayroong nag-aantanda ng krus, at may ilan ring hindi makapaniwala, halos natutulala. Sa likod ng mga kamera, nagsimula ng mag-ingay ang mga newsroom. Breaking news, sigaw ng mga producer, the Pope claims a Marian apparition, sumisigaw sa mga headset. Ito ay hindi tanda ng pagkawasak, kundi ng panibagong pag-asa. Ang simbahan ay hindi natatapos sa mga pagsubok. Ngayon, higit kailanman, tinatawag tayo ng mahal na ina upang magsimula ng pagbabagong loob, una sa ating mga puso, pagkatapos ay sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad, at sa buong mundo. Sa sandaling iyon, may narinig na sigaw mula sa masa, hindi pagtutol, kundi dasal. Viva el Papa! Ave Maria, sabay-sabay na sumambulat ang palakpakan, mga luha, at mga dasal. Ang ilang pari ay nagyakapan, ang mga madre ay sumabay sa rosaryo, ang mga laiko ay nag-abot ng kamay sa isa't isa. Parang may dumaan na alon ng pag-asa sa gitna ng tao. Ngunit hindi lahat ay basta naniwala. Sa kabila ng ligaya ng marami, agad ding nag-ikot ang balita sa social media. May mga hashtag na #papamilagro, #SisteneMiracle, ngunit meron ding #Vatican Fraud, #Delusion, at #ScienceFirst. Sa mga newsroom ng New York, Paris, Tokyo at Johannesburg, walang pigil ang diskusyon. Sa US, may teologo agad na tinawag, "Can the Pope be hallucinating?" Sa CNN, isang psychiatrist ang tinanong, "What is the psychological impact of a Pope's vision?" Sa mga grupo ng ateista, naging trending topic ang mga memes tungkol sa modern-day Fatima. Sa mga bansa ng Latin America, sumabog ang mga plaza sa dasal at kanta. Sa Brazil, may misa sa ilalim ng araw. Sa Mexico, mga prosesyon sa mga kalsada. Sa Africa, ang mga pari ay nagtipon sa mga bayan at nayon, nagdasal para sa bagong simula. Sa Asia, partikular sa Pilipinas, nagkaroon ng spontaneous prayer rally sa bawat malaking syudad, at ang mga simbahan ay napuno hanggang labas. Sa kabilang banda, nag-ingay din ang mga kritiko. May mga progresibong Katoliko na natakot, baka gawing dahilan ito ng Vatican para pigilin ang mga reforma, sabi ng ilan. May mga sekularista na nagbiro, ano kaya ang susunod? Ang Santo Papa ay makikita na rin bumisita sa Mars. Pero sa kabila ng lahat, mas nainibabaw ang isang bagong uri ng tanong, paano kung totoo nga? Naglabas ng opisyal na pahayag ang Orthodox Patriarch ng Constantinople, na may halong ingat at galang. Pinakikinggan namin ang mensahe ng kapatid naming si Leo Racie, at nananalangin kami na ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na kumilos sa simbahan. Maging ang mga protestanteng leader ay nagpadala ng mga mensahe ng pakikiisa, may halong tanong at paggalang.
Ang Dalai Lama ay nag-tweet, kapayapaan at awa para sa lahat ng naghahanap ng liwanag. Kinagabihan, habang ang Vatican ay nililiwanag ng mga kandila at dasal, at sa mga bahay sa buong mundo ay pinag-uusapan ang pambihirang balita, si Leo Raciu ay nag-iisa sa kanyang silid. Hindi niya tinakasan ang damdaming kakaiba, ang bigat ng pag-asa at pananagutan. Sa labas, nagbubuni ang marami, sa loob, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas malalim na laban para sa katotohanan. Bukas, alam niyang darating ang mga tanong, ang pagsisiyasat, ang mga pagdududa. Ngunit ngayong gabi, habang tahimik siyang nagdarasal, pinili niyang manahimik sa harap ng Diyos at ng mahal na ina, nagpapasalamat sa biyayang natanggap, at humihingi ng lakas para sa darating na mga araw. Sa mga simbahan ng Roma, Paris, Warsaw, São Paulo at Manila, umalingaw-ngaw ang mga kantang Marian. Sa social media, milyon-milyon ang nagbahagi ng dasal, ng tanong, ng sigla at ng pagkabigla. Ang mundo, sa unang pagkakataon sa maraming taon, ay napatigil at sa puso ng bawat tao, sumik ang tanong na hindi basta mawawala, paano kung tunay nga ang liwanag na iyon? Ano ang susunod? Sa Vatican, natapos ang araw sa katahimikan, ngunit may bagong simula sa hangin, isang simula na ipinangakong pag-asa sa isang mundo na sabik sa himala. Sa linggo matapos ang makasaysayang anunsyo ni Leo Raciu, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa simbahang Katoliko at sa mundo. Sa mga bayan ng Europa at Latin America, mula sa lungsod ng Manila hanggang sa mga baryo ng Nigeria, unang tao ang mga simbahan. May mga matagal nang hindi nagdadasal na biglang bumalik, mga batang walang interes sa misa na ngayon nauunang lumuhod, at mga matatandang dati pagod na, muling nagliwanag ang mga mata habang nagro-rosaryo. Hindi lamang sa bilang ng tao na dama ang pagbabago. Sa bawat misa, tila mas taimtim ang pag-awit, mas malalim ang panalangin, at mas malapit ang bawat isa sa Diyos at sa isa't isa. Sa mga confessional, mahaba ang pila, ang mga pari, na dati nag-aalala sa kakulangan ng mga kumpisan, ngayon pinipigil ang pagluha sa dami ng nagsisising lumalapit. Sa mga seminarista, nabaliktad ang trend ng pagbaba ng bokasyon, mga kabataang dating nagdududa sa direksyon ng kanilang buhay, ngayon nagpapadala ng liham sa mga seminaryo. Nagkukwento ng sariling karanasan ng pagharap ng liwanag o panaginip ng Birhen. Sa Vatican, abala ang mga tagapayo at kardinal. Lumalapit sila kay Leo Raciu upang magulat ng mga pangyayaring hindi nila pinaniwalaan na posibleng mangyari. Sa Africa, sabi ni Kardinal Nkomo, isang tribo ng mga kabataan ang kusang nagdaos ng 40 araw na panalangin at pag-aayuno para sa pagbabagong ipinangako ng mahal na ina. Sa Timog Amerika, may mga bishop na nakasaksi ng mga simpleng himala, bigla ang pagkakasundo ng mga pamilya, pagkakatigil ng mga alitan sa nayon, pagbabalik loob ng mga dating rebelde at kriminal. Ngunit hindi lahat ay mabilis na naniwala. Sa Roma mismo, sa Kuria at sa loob ng mga makalumang opisina ng Vatican, may bulungan ng pagdududa at kaba. Isang kardinal ang nagtanong kay Parolin, hindi ba masyadong mapanganib ang ganitong pagbilis ng pagbabago? Baka mawala ang balanse ng tradisyon at disiplina. Sumagot ang kalihim ng Estado, ang pagdaloy ng Espiritu ay hindi laging ayon sa kagustuhan natin. Baka ito ang hinog na sandali na matagal na nating ipinagdasal. Sa mga pulong ng Vatican, mabilis na naglabas ng direktiba si Leo Raciu. Walang dapat sayangin na oras, utos niya. Ang apoy ay hindi natin pinili, ngunit tungkulin nating gawing liwanag sa gabi ng mundo. Ipinatawag niya ang kanyang mga tagapayo at isinusulat ang unang dekretong bumalot ng excitement at kaba sa lahat ng level ng simbahan. Una, itinayo niya ang isang bagong dikastryo para sa evangelisasyon ng kabataan. Hindi lang ito isang pangalan sa papel, si Leo Raciu mismo ang nagbukas ng pulong, kasama ang mga kabataang pari at madre, mga kinatawan mula sa 5 kontinente, at isang grupo ng mga laiko na aktibo sa social media. Ang kabataan ang unang nakakaramdam ng galaw ng espiritu, wika ng Papa. Sila ang magdadala ng apoy sa bagong panahon. Sinundan ito ng reforma sa seminaries. Bawat bagong seminarista ay kailangang sumailalim sa isang programa ng misyon. 1 taon sa misyon sa mahirap na lugar, sa Amazon, sa mga gubat ng Congo, sa mga lungsod ng Asia na puno ng hamon. Hindi sapat ang akademikong katalinuhan. Ang pari ng hinaharap ay dapat makibahagi sa pagdurusa at pag-asa ng tao, paliwanag ni Leo Raciu sa kanyang mga tagapamahala. Dapat may pusong marunong umiyak at tumawa kasama ng pinakamahina. Ikatlo, binuo niya ang Pontifical Fund para sa pamilya. Naglaan ng Vatican ng pondo para sa mga pamilya na may maraming anak,
naglunsad ng libreng formation para sa mag-asawa at gumawa ng sentro ng pagninilay para sa mga magulang at kabataan. Ang unang misyon ay sa tahanan, diin ng Papa. Kung matatag ang pamilya, matatag ang simbahan. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga balita mula sa mga obispo ng mundo. Sa Estados Unidos, isang bishop ang nagulat ng pumalo sa pinakamataas na attendance ang kanilang linggo ng pamilya. Sa India, lumapit ang mga kabataang Hindu at Muslim sa parokya, nagtanong, ano ang liwanag na iyon? Pwede ba kaming makiisa sa panalangin? Sa Poland, ang mga paaralan ay nagsimulang magturo hindi lang ng relihiyon, kundi ng dialogo at pag-unawa sa iba't ibang pananampalataya. Samantala, sa mga opisina ng Vatican, hindi maiwasan ang sigalo. May ilan sa Korea na nagtangkang pumigil o dahan-dahanin ang reforma. Baka masira ang ating disiplina, reklamo ng isang matandang monsenyor. Ngunit sa tuwing nakakarating ang balita ng bagong conversion o kabataang gustong maging pari, natutunaw ang karamihan sa kanilang takot. Ang mga dating magkaibang pananaw ay natutong mag-usap at kahit ang pinakamainat na obispo ay nahikayat ng dami ng sumusuporta. Sa labas ng Katolisismo, hindi rin pinalampas ng mundo ang pag-ikot ng bagong sigla. Sa mga moske ng Turkey, nagsimulang magbahagi ang mga imam ng panawagan ng kapayapaan. Sa mga sinagoga ng New York, pinag-usapan ng mga rabi ang pananampalataya ng Papa. Sa mga templo ng Japan, nagdasal ang mga monghe para sa bagong simula sa sangkatauhan. Kahit ang mga sekular na universidad, mula Harvard hanggang Oxford, ay nagdaos ng forum tungkol sa spiritual renewal in the modern world. Sa social media, trend ang #bagong pag-asa, #renewal, #spirit of change. Isang gabi, tinawag ni Leo Rassi ang mga opisyal ng Vatican para sa informal na pagninilay. Walang protocol, walang speech, nagtanong lang siya, ano ang nararamdaman niyo? Sumagot si Cardinal Ladaria, para tayong nadala ng hangin ng Pentecosts, Padre Santo. Sumunod si Matteo Bruni, ang dami pong tanong at kontrobersya, pero may kakaibang sigla na ngayon lang namin naramdaman. Ang mga pari ay mas masaya, ang mga pamilya mas nagkakaisa. Napangiti si Leo Rassi, kailangan nating manatiling mapagkumbaba. Baka ito ang unang bugso lamang, hindi pa tapos ang laban. May gabing naglakad mag-isa si Leo Rassi sa hardin ng Vatican. Tila naririnig niya sa hangin ang mga dasal ng buong mundo. Ina ng Diyos, gabayan mo kami, bulong niya. Sa di kalayuan, nakita niya si Monsignor Toretti, nakaupo sa isang bangko, nagbabasa ng ulat ng mga conversion sa Africa. Nagkatinginan sila, at parang walang salitang kailangang sabihin. Sapat na ang sulyap ng pag-asa at pananampalataya. Dumating ang araw ng unang pulong ng bagong dikastryo. Nagsimula ito sa panalangin, ngunit nauwi sa pagbahagi ng mga kwento ng mga batang pari, madre, at laiko mula sa iba't ibang bansa. Isang seminarista mula sa Chile ang nagsalita, ang pakiramdam ko po, parang may muling nagising sa puso ko. Hindi na po takot, kundi sigla at pananabik. Sumunod ang isang madre mula sa Congo, dati po, naniniwala lang ako sa dasal. Pero ngayon, parang ang bawat galaw ng simbahan ay may kahulugan at layunin. Sa pagtatapos ng pulong, tumayo si Leo Rassi, lumingon sa lahat, at nagsabi, huwag tayong matakot. Ang unang himala ay hindi pagpapagaling ng may sakit o pagpapakita ng liwanag. Ang unang himala ay pagbabago ng puso. Sabay-sabay na pumalakpak ang mga delegado, at maraming naiyak, tila nararamdaman nila ang Espiritu Santo sa mismong sandali ng kasaysayan. Habang lumalalim ang gabi sa Roma, may katahimikan ngunit puno ng pag-asa sa loob ng Vatican. Ang mga ulat mula sa mundo ay nagpatuloy, mga ulat ng sigla, panibagong sigla sa mga komunidad, pag-usbong ng mga inisyatiba sa edukasyon at kawanggawa, at higit sa lahat, ng mas malalim na pagnanais ng bawat tao na muling magdasal, maglingkod, at magmahal. Hindi pa tapos ang hamon. May mga lumalaban pa rin, may mga nagdududa, may mga nagtatanong. Ngunit malinaw, may bagong alon na hindi mapipigilan. Sa gitna ng lahat, si Leo Rassi, na minsang nabalot ng pagod at pagdududa, ay ngayon nakatayo sa tuktok ng pagbabago, tangan ang liwanag na unang ipinakita sa Sistine Chapel, at ngayon, sumasabog na sa buong mundo. Sa umaga ng ika-22 ng Hunyo, natunto ng sinag ng araw ang bawat sulok ng Roma na parabang ang mismong kalikasan ay nakikidalo sa pista. Hindi pa sumisikat ng lubusan, ngunit daan-daang libong tao na ang nagtipon sa labas ng Vatican. Ang mga grupo ng peregrino ay nagwawagayway ng mga bandila, mga batang Katoliko ay nag-aawitan ng Ave Maria,
at ang tunog ng mga kampana ay tila mas matingkad, mas malakas, mas masaya kaysa dati. Sa araw na yon, ipinagdiwang ng simbahan sa unang pagkakataon ang kapistahan ni Maria, ina ng pagpapanibago. Sa loob ng Sistine Chapel, sagana sa bulaklak at puting tela ang altar. Ang mga kardinal at obispo mula sa lahat ng kontinente ay nagsipagsuot ng pinakamagarang vestment, ngunit ang pananabik sa kanilang mga mukha ang tunay na nagbigay kulay sa pagdiriwang. Sa harap ng altar, nakaluhod si Leo Rase, mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Sa kanyang tabi, si Monsignor Torretti ay nagmamasid, hindi na bilang saksi sa isang hiwaga, kundi bilang tagapagtaguyod ng isang bagong panahon. Ang Roma ay nagmistulang isang lungsod ng peregrino. Sa mga parke, mga plaza, at maging sa mga lansangan, libo-libo ang nagtipon para sa sama-samang panalangin. Sa St. Peter's Square, walang halos puwang para sa mga huling dumating. Maging ang mga simbahan sa Paris, Manila, Bogot, Kinshasa at Warsaw ay napuno ng mga deboto na walang inaksayang sandali. Ang bawat isa ay nagnanais na maging bahagi ng kasaysayan ng unang araw ng opisyal na pagkilala sa ina ng pagpapanibago. Alas 10 ng umaga, nagsimula ang misa. Naka-broadcast ito sa mahigit 150 bansa, isinalin sa 48 wika. Sa unang bahagi ng liturhiya, nagbasa si Cardinal Parolin ng opisyal na dekreto, bilang tugon sa di matatawarang biyaya ng pagpapakitang natanggap ng ating Santo Papa, at ng kasunod na alon ng pagbabago sa buong simbahan. Pinagtitibay natin sa araw na ito ang kapistahan ni Maria, ina ng pagpapanibago, upang taon-taon ay muling sariwain ang pangakong ito ng Espiritu Santo. Sa homilya, tumayo si Leo Rase, pinilit mapanatili ang katahimikan sa kabila ng damdamin. Ang kanyang tinig ay lumalalim sa bawat salita, hindi lang ng inspirasyon, kundi ng pagkatanto na ang kanyang mga nasaksihan ay lampas sa sarili. Ang araw na ito, wika niya, ay hindi lamang pista para sa Katolikong simbahan, kundi para sa lahat ng may pananampalataya, at maging sa mga naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalang katiyakan ng mundo. Nagsalita siya ng tahasan tungkol sa kanyang mga pangitain. Nakita ko sa mata ng ina ang panawagan hindi lamang para sa panlabas na pagbabago, kundi ng panibagong puso. Sa bawat bisyon, ipinakita sa akin ng mahal na Birhen ang mukha ng sangkatauhan, mga batang nagugutom sa katarungan, mga kabataang nauuhaw sa pag-asa, mga matanda na sabik sa panibagong pagkakaunawaan. Sa bawat pahayag, napaluha ang ilan, napayakap ang iba, ang lahat ay natigilan sa kabigatan ng kanyang mga salita. Inilaan ng Diyos, pagpapatuloy ng Papa, ang kapistahang ito upang magsilbing paalala na ang himala ay hindi lamang sa mga aparisyon o tanda, kundi sa panibagong sigla ng bawat isa na tumutugon sa tawag ng Espiritu. Ito ang propesya ng ina, na tayo ay muling mabubuhay, hindi bilang mga tagapanood, kundi bilang mga tagapagdala ng liwanag. Habang isinasagawa ang pag-aalay ng Eukaristya, sumabay ang mga tinig ng daan-daang libong tao sa dasal. Sa likod ng mga kardinal, napansin ni Torretti na maging ang ilang kinatawan ng iba't ibang relihiyon ay nakaluhod din, isang rabi mula sa Israel, isang imam mula sa Senegal, isang pastor na protestante, at isang grupo ng mga Buddhist monk. Sa lahat ng mukha, naroon ang isang tanong, ito na ba ang tanda ng bagong panahon? Samantala, sa mga balita sa telebisyon, naging pambansang pista ang selebrasyon. Sa France, may mga politiko at artistang dumalo sa misa. Sa Brazil, may mga grupong sekular na nag-organisa ng programang Diwa ng Bagong Simula, kung saan tinatalakay ng mga psychologist at guro ang kahulugan ng pag-asa at panibagong direksyon ng buhay. Sa Estados Unidos, ilang kumpanya ang nagpatupad ng mga programang etikal na Inspired Ila the Marian Call for Renewal, pagbabalik sa values ng pagtutulungan, malasakit at integridad. Ang mga social media ay sumabog sa mga larawan ng pista, mga batang naglalaro sa labas ng simbahan, mga pamilyang magkakasama sa dasal, at mga kabataang nagbabahagi ng kwento ng pagbabalik loob. #inang pagpapanibago, #Fiesta Renovation, #Marie Renewal Day, lahat ay trend, at sa mga komento, kahit ang mga hindi Katoliko ay nagbabanggit ng pakiramdam ng pag-asa na matagal nang nawala. Sa araw din iyon, may lumabas na pahayag mula sa Ecumenical Patriarch ng Constantinople. Ang liwanag ng iyong pangitain, kapatid naming Papa Leo, ay sumikrin sa aming mga monasteryo. Marami sa aming mga monghe at laiko ang nagulat ng kakaibang kapayapaan at bagong pananabik sa panalangin. Maging ang Dalai Lama ay nagpadala ng mensahe. Ang pagnanais ng puso ng sangkatauhan ay magkaisa sa isang diwa ng kabutihan at pag-asa.
May ulat mula sa India na isang grupo ng mga kabataang Hindu ay nag-organisa ng silent meditation, kasabay ng misa sa Roma, para sa pagkakaisa ng lahat ng naghahanap ng liwanag. Sa mga lungsod ng Japan, ilang Buddhist monk ang nag-alay ng incense para sa espiritual na pagsilang ng sangkatauhan. Sa Israel, mga rabi at batang Hudyo ang nagdasal sa Western Wall para sa kapayapaan sa panibagong panahon. Hindi nagtagal, maging ang mga opisina ng mga kumpanya at paaralan sa Europa ay nakatanggap ng circular mula sa mga leader. Hinihikayat ang kanilang komunidad na pag-isipan ang kanilang misyon sa mundo. Sa ilang ospital, nag-organisa ang mga nurse ng tahimik na pagninilay para sa mga pasyente. Sa mga pamilihan, nagkaroon ng 2 oras ng katahimikan bilang pagkilala sa araw ng pista. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leo Rassi ay tahimik na nagpasalamat sa Diyos. Sa gabi, bumalik siya sa Sistine Chapel, kasama si Monsignor Torretti at ilan sa mga pinakamatagal niyang kaibigan. Walang ingranding pagdiriwang, tanging pagninilay, isang awit ng Salve Regina, at ang simpleng dasal ng pasasalamat. Ina ng Diyos, salamat sa pag-unawa at sa liwanag. Hinihiling namin ang katapatan at lakas upang mapanatili ang apoy ng pagbabagong ito, hanggang sa sumik ang bukang liwayway ng tunay na pagkakaisa ng sangkatauhan. Sa paglabas nila mula sa kapilya, huminto si Leo Rassi sa harap ng altar, inilagay ang kanyang kamay sa mismong pader na naging saksi sa kanyang pangitain, at bumulong, ang misyon ay magpapatuloy. Hindi dito nagtatapos ang hiwaga, dito nagsisimula ang bagong kabanata ng sangkatauhan. Habang bumababa ang gabi sa Roma, at ang mga ilaw ng pista ay dahan-dahang namamatay, nanatili sa hangin ang kakaibang pakiramdam na sa araw na ito, may bago talagang sinimulan ang Diyos sa puso ng bawat tao, sa pamilya, sa simbahan, at sa buong mundo. 1 taon matapos ang gabi ng aparisyon, nagbago na ang tanawin ng simbahan at ng mundo. Sa loob ng Vatican, makikita sa mga pasilyo at opisina ang mga ulat at estadistika na hindi kailanman naitala sa kasaysayan ng simbahang Katoliko. Sa mahigit 100 bansa, lumaki ang bilang ng mga pumapasok sa simbahan tuwing linggo, dumami ang mga kabataang nagpapahayag ng bokasyon, at maging sa mga pinakasekular na bansa ng Europa, tumaas ang dami ng kumpil, binyag, at kasal. Hindi na lamang ito tungkol sa dami, ramdam ng lahat ang mas malalim na sigla at pagkakaisa. Sa isang pagpupulong ng mga obispo mula sa iba't ibang kontinente, inilahad ng mga estadistiko mula sa Pontifical Academy, sa unang taon matapos ang pista ng ina ng pagpapanibago, bumaba ng malaki ang bilang ng mga kaso ng karahasan sa kabataan sa maraming lungsod, tumaas ang volunteerismo sa mga karitas at organisasyon ng simbahan, umakyat ang antas ng kumpiyansa ng publiko sa mga institusyon ng simbahan, at lumawak ang pagtanggap sa dialogo ng relihiyon at sekular na mundo. Sa Africa, may bagong mga paaralan at ospital na itinayo sa mga lugar na dati war zone. Sa Latin America, muling naging sentro ng komunidad ang mga parokya. Sa Europa, maraming pamilya ang nagbalik sa hapagkainan para sa sama-samang panalangin tuwing gabi. Ngunit hindi lamang bilang at proyekto ang nagbago. Sa mga puso ng mga tao, may kakaibang pagkauhaw sa mabuti, sa totoo, at sa Diyos. Sa social media, sumabog ang mga testimonya, mga batang nakahanap ng direksyon, mga mag-asawang muling nagsama, mga profesional na sumuko sa karir para tumulong sa mahihirap, mga dating walang pananampalataya na nakadama ng liwanag at katahimikan. Ang mga kabataang dating tinatamad sa pananampalataya ay naging leader ng mga prayer group at volunteers. Ang mga simbahan, dati tahimik at malamig, ngayon ay puno ng buhay, sa bawat rosaryo, sa bawat pag-awit, sa bawat pagtawa at iyak ng nagbabalik loob. Sa gitna ng lahat ng ito, abala si Papa Leo Rassi sa pagsulat ng enklika na magbibigay direksyon sa simbahan at sa mundo para sa mga darating na taon. Hindi ito ordinaryong dokumento, ito ay bunga ng 1 taon ng pagmumuni-muni, konsultasyon at panalangin. Pinamagatan niya itong Mater Renovationis, ina ng pagpapanibago. Binasa niya ang bawat bahagi sa kanyang maliit na opisina, nakikinig sa bulong ng espiritu, pinapakinis ang bawat pangungusap. Pinayuhan niya ang simbahan, maging instrumento tayo ng paghilom ng mundo, sa bawat pamilya, sa bawat paaralan, sa bawat kalsada ng buhay. Hindi sapat ang panlabas na reforma, kailangang magbago ang puso. Isinalin sa mahigit 80 wika ang enklika. Naging paksa ito sa mga forum ng universidad, mga diskusyon ng politiko, at mga programa ng AC, maging sa mga kumpanya, ginamit itong gabay para sa ethical na leadership at corporate responsibility. Sa mga interfaith meeting, binasa ng mga rabi, imam, at pastor ang mga sipi.
Sa mga palengke at opisina, may mga poster ng ilang talata. Ang liwanag ng pagbabago ay nagsisimula sa maliit na mabubuting gawa. Ang bawat tao ay tinatawag na maging tanda ng pag-asa. Dumating ang anibersaryo ng araw ng aparisyon. Sa Roma, napuno ang mga kalsada ng mga deboto, may mga bitbit na rosaryo, may mga plakard ng mensahe ng Birhen Maria, may mga pamilya at kabataang sama-samang naglalakad. Sa bawat simbahan ng mundo, umalinggaw ang Salve Regina at ang panalangin ng ina ng pagpapanibago. Sa Vatican, muling binuksan ang Sistine Chapel para sa isang misa ng pasasalamat at panibagong pag-aalay. Hindi lamang Katoliko ang naroon, dumalo ang mga lider ng mga pangunahing relihiyon ng mundo, mga Kristiyano, Muslim, Hudyo, Buddhist, Hindu at maging mga agnostiko na naakit ng kakaibang kapayapaan at pag-asa ng pista. Sa loob ng Sistine Chapel, naroon sina Cardinal Parolin, Ladaria, Re, Farrell, Matteo Bruni, at si Monsignor Torretti, na tila mas tumanda ngunit mas tumibay ang pananampalataya. Nasa unahan, si Papa Leo Rossi, simple ang anyo ngunit puno ng ningning ang mukha. Habang inaalala ng lahat ang himala ng nakaraang taon, isang katahimikan ang bumalot sa buong kapilya, mas matindi pa kaysa sa dati. Sa gitna ng misa, hinimok ng Papa ang bawat isa na magpakatotoo sa misyon ng ina, na palaging nagbubukas ng pintuan, nagbubuklod, at nagpapatawad. Sa sandaling lumuhod si Leo Rossi para sa panalangin ng pasasalamat, parang umikot ang oras. Pumikit siya, at muling bumalik sa diwa ang liwanag ng gabi ng kanyang pangitain, ngunit ngayon, mas malalim, mas malawak. Walang nakitang aparisyon ng iba, ngunit sa puso ng Papa, naranasan niya ang presensya ng Birhen Maria. Hindi na siya natatakot, hindi na siya nagdududa, kundi buo ang katiyakan. Wari bang narinig niya ang tinig na malambing, ang iyong misyon ay nagsisimula pa lang. Huwag kang matakot. Nagbukas ng mga bagong pananaw ang panalangin na iyon. Nakita niya sa espiritu ang daan-daang simbahan sa mundo, ang mga mukha ng bata at matanda na puno ng pananampalataya, ang mga pamilya na muling nagtatawanan at nagdarasal, ang mga dialogo ng mga relihiyon, at higit sa lahat, ang posibilidad ng isang panahon ng kapayapaan at katarungan na matagal nang hinihintay ng sangkatauhan. Nakita niya rin hindi pa dito nagtatapos, marahil may mas malalalim pang himala, mas marami pang pagpapakita ng espiritu, at mas matinding panawagan na naghihintay sa hinaharap. Nang bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan, bumangon siya at tumingin sa mga tao. Sa kanyang mukha, nakita ng lahat ang kakaibang kapayapaan, parang may lihim na katiyakan na kahit hindi maipaliwanag, ay nadarama ng lahat. Tinapos niya ang misa sa isang dasal, Panginoon, hayaan mong magliwanag ang iyong awa at biyaya sa lahat ng anak mo. Ina ng pagpapanibago, patuloy mo kaming gabayan. Paglabas ng Sistine Chapel, naglakad si Leo Rossi sa pasilyo ng Vatican, kasabay si Monsignor Torretti. Monsignor, bulong niya, nakikita mo ba ang lahat ng ito? Noong unang gabi ng aparisyon, hindi ko inakalang magbabago ng ganito ang mundo. Sumagot si Torretti, Padre Santo, ang himala ay hindi lang isang gabi, kundi ang bawat araw ng pagtugon natin sa tawag ng Diyos. Habang bumababa ang gabi sa Roma, nagmistulang ilog ng liwanag ang mga kalsada, mga debotong naglalakad, nag-aawitan, may dalang kandila. Sa bawat bansa, bawat lungsod, bawat simbahan, nagkaroon ng sandali ng katahimikan, hudyat ng bagong panahon. Hindi pa tapos ang kwento. Bukas, may mga bagong hamon at bagong biyaya. Marahil may bagong himala. Ngunit tiyak, sa mundo na minsang napuno ng pagdududa, may sumik ng pag-asa na hindi basta mawawala. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.